Sa ilang bahagi ng mundo, may isang tradisyon na tinatawag na dowry. Isang kasunduan sa pag-aasawa kung saan ang pamilya ng babae ay nagbibigay ng kayamanan, lupa, o salapi bilang handog sa pamilya ng lalaki. Isang tradisyon na dapat ay simbolo ng pagbibigay at pagkakaunawaan. Ngunit sa halip ay nagiging kasangkapan ng kasakiman. Isang regalo na kapag hindi sapat, nagiging mitya ng sigalot, pang-aabuso, at minsan, kamatayan. Sa bansang India, isang kwento ang gumimbal sa tahimik na nayon ng Greater Noida. Isang dalagang ang tanging kasalanan ay nagmahal, nangarap, at bumuo ng pamilya. Hanggang isang gabi, sa harap ng kanyang sariling anak. Ang apoy na dapat nagbibigay ng liwanag sa tahanan, siya namang naging dahilan ng kanyang wakas. Ito ang kwento ni Nikki Bhatti, isang kwento ng pag-ibig na tinabunan ng kasakiman. At isang tradisyon na nagmistulang sumpa, na nauwi sa trahedya. Sa isang tahimik na baryo sa Rupwas, lumaki ang isang dalaga na ang pangalan ay Nikki. Sa unang tingin, simple lang siya, mapagmahal na anak, masunurin, at mahinahon. Hindi siya tulad ng ibang kabataan na abala sa sariling mundo. Para kay Nikki, ang pinakamahalaga ay ang kanyang pamilya. Araw-araw, 2 beses pa siyang tumatawag sa kanyang ama, si Bhikhari Singh, para lamang magtanong. Tatay, nainom niyo na po ba ang gamot? Kumain po ba kayo ng maayos? Isang tanong na tila napaka-ordinaryo sa mag-amang pundasyon ng pagmamahal. Noong December 9, 2016, sa murang edad na 18, si Nikki ay ikinasal kay Vipin Bhatti, isang lalaking 30 anyos. Ang kanilang kasal ay hindi basta kasal lang, ito ang tinaguriang pinakamalaking kasal sa buong nayon. Hindi lang isang simpleng selebrasyon, kundi isang engrande na palabas na pinagplanuhan ng kanilang pamilya. Isipin mo, hindi lang isa, kundi 2 magkapatid na babae. Sina Nikki at ang kanyang kapatid na si Kanchan ay ikinasal sa 2 magkapatid na lalaki, sina Vipin at Rohit Bhatti. Ang proposal ng kasal ay dumating sa pamamagitan ng isang kamag-anak na kilala ng parehong pamilya. Nasa kolehiyo pa noon ang magkapatid na Bhatti nang may pakilala kina Nikki at Kanchan. Walang kakaiba sa naging proposal, tila kagaya lamang ito ng ibang kasalan na inayos dahil sa kultura. Pumayag ang ama ng dalawa dahil alam niyang ligtas at nasa magandang pamilya mapupunta ang kanyang mga anak na babae ayon na rin sa kwento ng kamag-anak. At para maisakatuparan ng kasal, ang kanilang ama ay nagsakripisyo ng lahat. Nagbenta ito ng kanyang lupain, ang tanging yaman na nagtataguyod sa kanilang pamilya. Sa kabuuan, umabot ng 80 lakh rupees o katumbas ng 5.1 million pesos ang ginastos. Kasama pa rito ang isang Scorpio SUV, at mga alahas na umaabot ng halos 7 milyon ang halaga. Sa mga mata ng komunidad, ito ay isang simbolo ng karangalan. Ang kanilang pamilya ay tining-ala. Parang gininto ang larawan ng tagumpay at dangal. Ngunit sa likod ng ngiti, sa likod ng musika at kasayahan, may mga matang lihim na gutom. Gutom sa higit pa, at dito na nagsimula ang unti-unting pag-usad ng madilim na anino. Dahil sa kulturang tinatawag na dowry, kung saan ang babae ay inaasahang magdadala ng kayamanan bilang bahagi ng kasal, hindi natapos ang madilim na pagnanais na yun sa mismong araw ng seremonya. Ang mga regalo, alahas, at kahit ang mamahaling sasakyan, ay tila hindi pa sapat. Sa mga sumunod na taon, unti-unting lumitaw ang tunay na mukha ng kasal. Isang larawang hindi na kasing ganda ng nakikita sa unang tingin. Ang marangyang kasal na dapat ay magsisilbing simula ng isang masayang buhay, ay naging simula ng isang malupit na kapalaran. At ang babaeng dati ay lagi lang nangangamusta sa ama, at nagpapaalala araw-araw sa kalusugan nito ay siya ring magiging sentro ng isang trahedyang yayanig sa buong nayon, at magbubunyag ng kasakiman at kalupitan, na matagal nang nakatago sa likod ng kanilang tinatawag na tradisyon. 2 taon matapos ang kanilang kasal, natupad na rin ni Nikki at ng kanyang kapatid na si Kanchan ang matagal na nilang pangarap, ang magkaroon ng sarili nilang maliit na beauty parlor.
Sa umpisa, tila ito ang simula ng bagong yugto ng kalayaan para kay Nikki. Isang negosyo na hindi lamang nagbibigay sa kanya ng kita, kundi pati na rin ng kaunting dignidad, ng pakiramdam na siya rin ay may kontrol sa kanyang buhay. Doon, nagsimulang umikot ang gunting, humahalimuyak ang pabango ng mga cream at langis. At dumagsa ang mga parokyano. Hindi man malaki, sapat na ang kinikita nila, halos 70,000 piso kada buwan. Para kay Nikki, ito ay liwanag. Ngunit para sa pamilya ng kanyang asawa, ito ay tila isang kayamanang dapat lamunin. Si Vipin, ang lalaking pinakasalan niya at pinangarap na makakasama habang buhay, ay unti-unting nagpakita ng tunay na anyo. Sa bawat araw na dumaraan, ang halik ay napalitan ng sigaw, at ang mga pangakong pagmamahal ay natabunan ng walang tigil na paghihingi. Paulit-ulit niyang kinukuha ang lahat ng kinikita ni Nikki sa parlor, at ibinibigay sa kanyang ina na si Diabati. Sa amin ito dapat mapunta, ang parating sinasabi. At kung tatanggi si Nikki, ang sagot, galit, pananakit, at pag-aaway na hindi niya inaasahan na mararanasan sa loob ng kanilang tahanan. Hindi doon natapos ang bangungot. Kapag kailangan ng bagong gamit para sa kanilang parlor, gaya ng gunting, hair dryer, o kahit simpleng shampoo, pinipilit siya ni Vipin na muling humingi ng pera sa kanyang ama. Para bang walang kabuluhan ng sakripisyo at pawis na ibinubuhos niya sa negosyo. Dito na unti-unting lumabas ang mas masakit na katotohanan. Hindi pa pala sapat ang naging dowry na ibinigay ng pamilya ni Nikki noong kasal. Hindi kontento ang pamilya Bati. Ang sabi nila, kailangan pa raw ng dagdag na 36 lakh rupees. O katumbas ng halos 2.4 milyon pesos. Isang napakalaking halagang tila walang hangganan, parang hukay na patuloy na bumubukas sa ilalim ng kanilang pamilya. At kung hindi ito matutupad, may kapalit na pahirap, paghamak, at walang katapusang pang-aabuso. Isipin mo, sa isang lipunan kung saan ang dowry ay dapat simpleng tradisyon lamang, naging tila bangungot ito para kay Nikki. Mula sa pangarap ng sariling negosyo, nauwi siya sa isang bitag na unti-unting umuubos sa kanyang lakas, pag-asa at kalayaan. At dito nagsimula ang mas madilim pang kabanata ng kanyang buhay. August 21, 2025. Isang ordinaryong gabi sa tahanan ng pamilya Bati, sa Sirsa Village, Haryana. Pero para kay Nikki Bati, ito ang huling gabing mararanasan niya ang hininga ng buhay. Bandang alas 5:30 ng hapon, muling sumabog ang tensyon sa loob ng tahanan ng mag-asawa. Si Nikki at ang kanyang asawang si Vipin, matagal nang may mga alitan. Saksi ang mga kapitbahay sa mga palasak na pagtatalo, at sinasabi ng pamilya ni Nikki na hindi ito basta simpleng alitan. May nakatagong dahilan, ang tila walang katapusang usaping kaugnay ng dowry. Sa mga salaysay, sinasabing nagsimula ang pagtatalo dahil sa panibagong hiling na bagay pinansyal, isang karagdagang dowry na hindi na kayang ibigay ng pamilya ni Nikki. At sa halip na matapos ang usapan sa katahimikan, nauwi ito sa isang bangungot. Habang nagtatalo ang mag-asawa, pumasok sa eksena ang biyenang si Daya. Hawak nito ang isang lalagyan, puno ng likidong madaling magliyab. At sa gitna ng galit, sa harap ng sariling anak ni Nikki at kapatid nitong si Kanchan, iniabot ni Daya ang likido kay Vipin. At doon nagsimula ang impyerno. Ibinuhos ni Vipin ang likido sa katawan ni Nikki, at saka sinindihan ng lighter. Sa isang iglap, nagliyab ang buong katawan ni Nikki. Ang kanyang mga sigaw, naghalo sa apoy at usok. At ang pinakamasakit, naroon mismo ang kanilang maliit na anak, walang magawa, umiiyak, nanlilisik ang mata sa takot habang nasasaksihan ang unti-unting paglamon ng apoy sa kanyang ina. Si Nikki, halos hindi na makalakad, tinutulungan ang sarili niyang katawan na bumaba ng hagdan. Habang ang kanyang balat ay sunog, nagbabaga, at halos bumibitaw na. Ang batang anak, umiiyak habang inilalarawan pa sa pulisya ang kanyang nasaksihan, may ibinuhos sila kay mama, sinampal siya, at saka sinindihan ng apoy. Nagkagulo ang mga kapitbahay, isa-isa silang nagsitakbo, dala ang mga kumot, tubig, kung anumang pwedeng makapigil sa apoy. Pilit nilang sinagip si Nikki, at agad dinala sa pinakamalapit na ospital.
Pero dahil sa grabeng pinsala, lumala ang kanyang kalagayan. Kailangan siyang isakay paalis ng Sirsa, papuntang Delhi, at doon inilipat si Nikki sa Safdarjung Hospital. Ngunit bago pa man magbukas ang bagong araw, bumigay ang kanyang katawan. At si Nikki, pumanaw, bitbit ang kwento ng isang babaeng biktima ng isang kultura, na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Ayon sa mga ulat, habang nagaganap ang lahat ng ito, tila wala man lang pagtatangkang pigilan ang ginawa ni Vipin. Ang kanyang sariling pamilya, na dapat sana ay tagapagtanggol, ay itinuturong nakisangkot pa. At ang pinakamasakit, mismong kapatid ni Nikki, si Kanchan, naroon at nakasaksi, subalit wala ring nagawa. Ang gabing yun, nagmarka ng isang kwento na hindi lamang simpleng krimen, kundi isang masakit na paalala ng mga kababaihang patuloy na nagiging biktima ng tinatawag nilang dowry culture. Ang imbestigasyon ay mabilis na umusad. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga otoridad matapos lumabas ang mabibigat na ebidensya laban sa pamilya ng asawa ni Nikki. Ayon mismo sa reklamo ni Kanchan, hindi lang si Vipin ang dapat managot kundi ang buong pamilya raw nito ay sangkot sa pang-aabuso at sa duloy sa malagim na sinapit ni Nikki. Unang dinakip ang mag-inang si Vipin at Daya, habang sina Rohit, ang kapatid ni Vipin, at ang kanilang ama na si Satyavir, ay biglang naglaho na parang bula. Pinaghahanap sila, ngunit tila may mga kamay na nagtatangkang itago ang kanilang bakas. At dito na pumasok ang pinakamalupit na bahagi ng mga ebidensya. Sa ilang video clip na lumabas, makikita ang bangungot na pinagdaanan ni Nikki. Si Vipin, nakahubad at duguan, habang marahas na hinihila si Nikki sa buhok. Si Nikki, halos hindi na makilala, nakaupo sa malamig na sahig, wasak ang katawan, sunog ang balat, at tila wala ng lakas para lumaban. Mga larawang parang dumiretso mula sa impyerno. Mga eksenang hindi na mabubura sa isipan ng kahit sinong makakakita. Pero hindi pa doon nagtapos ang lahat. Habang inihahatid ng pulisya si Vipin upang kunin ang ilang ebidensya, bigla raw itong nagpakita ng kakaibang kilos. Ayon sa ulat ng mga otoridad, tinangka raw nitong tumakas at inagaw pa raw nito ang baril ng isa sa mga pulis. Sa isang iglap ay nagkaroon ng komprontasyon. At sa gitna ng tensyon, pumutok ang baril. Tinamaan si Vipin sa binti. Ngunit imbes na mapawi ang galit ng publiko, lalo lamang itong nagpaalab ng intriga. Marami ang nagtanong, totoo bang nagtangkang tumakas si Vipin? O isa ba itong scripted encounter? Isang senaryo upang ipakita na siya ay lumaban kahit alam ng lahat na bitbit na siya ng hustisya. Ang balitang ito ay kumalat gaya ng apoy, nagdulot ng takot at galit, ngunit higit sa lahat, nagtanim ng mas mabigat na tanong. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang pamilya para ipagtanggol ang kanilang anak? At hanggang saan kayang umabot ang sistemang dapat sana'y nagbibigay ng hustisya? Sa kasong ito, hindi lang usapin ang karahasan laban sa kababaihan ang nakataya, kundi pati na rin ang integridad ng mga nasa kapangyarihan. Isinampa ang kaso laban kina Vipin, Daya, Rohit, at Satyavir, ang buong pamilya na pinaniniwalaang nasa likod ng sinapit ni Nikki. Sa Greater Noida, lumabas ang galit ng mga tao. Ang mga kapitbahay, na minsang nakikitang tahimik lang at simpleng namumuhay, ngayon ay sabay-sabay na sumisigaw ng katarungan. Sa bawat kanto, maririnig ang bulungan, ang mga kwentong hindi matapos-tapos. Paano nila nagawa yon kay Nikki? Sa bawat pagpasok sa korte, binabantayan ng kamera ang bawat kilos ng mga akusado. Nakahandcuff si Vipin, nakayuko, habang sinusundan ng mga mata ng galit na publiko. Si Daya, ang biyanaang matagal umanong nananahimik sa likod ng kanilang pader, ngayon ay kinakatakutan at itinuturong isa sa mga utak ng pang-aabuso. Habang ang ama at kapatid ni Vipin na minsang nakatakas, ay kalaunan ding nahuli at dinala sa hustisya. Ngunit hindi naging madali ang paglilitis. Sa korte, paulit-ulit na iginiit ng pamilya ng akusado na ito ay aksidente, na si Nikki raw ay nagkasunog lamang habang nagluluto. Ngunit paano nila maipapaliwanag ang mga video clip? Ang dugo, ang sunog sa balat, ang galit na sumisigaw sa mukha ni Nikki bago siya bawian ng buhay.
Habang binibigkas ng abogado ng pamilya Botti ang bawat detalye, unti-unting nahuhulog ang mga nakikinig sa dalawang mundo. Isang bersyon na puno ng pagtatakip, at isang bersyon na nagsusumigaw ng katotohanan. At sa labas ng korte, doon naging mas maalab ang apoy. Ang media ay tila mabangis na hayop na nakadama ng dugo. Bawat headline, bawat ulat sa TV, bawat artikulo online, lahat ay nakatutok sa iisang bagay. Katarungan para kay Nikki Botti. Ang mga mamamayan, lalo na ang kababaihan, ay hindi mapigil ang magalit. Sa social media, dumagsa ang mga hashtag, mga post, at mga larawan ng dalaga. Gamit ang kanilang account na Makeover by Konchan, nagsimulang mag-post ang kapatid ni Nikki. Hindi na ito simpleng pahina tungkol sa make-up at ganda, kundi naging sandata ng kanilang pamilya para iparating sa buong mundo ang panawagan. Hashtag Justice for Nikki. At ang hashtag na yon, unti-unting umingay. Libo-libo ang nagbahagi, nagkomento, nagtanong. May mga netizens na nagpadala ng mensahe ng suporta, may iba naman na galit sa pamilya ng asawa. Isang ordinaryong kwento ng pang-aabuso, biglang naging pambansa ang usapin. At sa bawat bagong araw ng paglilitis, lalo lamang tumitindi ang atensyon ng publiko. Hindi na lang ito simpleng kaso ng dowry harassment. Ito ay naging simbolo ng laban ng bawat babae laban sa pang-aabuso at pananahimik. Sa maliit na bahay ng pamilya Paila, hindi katahimikan ang nanaig kundi hagulgol na tila bumibiyak sa mga dingding. Si Monjo, ang inang nawala ng pinakamamahal na anak, paulit-ulit na inuusal ang mga salitang hindi niya kayang paniwalaan. Para bang isang ibong pinutulan ng pakpak si Nikki, kinuha sa kanila sa paraang hindi nila kailanman inakala. Habang si Bikhari Singh, ama ni Nikki, halos hindi na makaalis sa kinauupuan sa bigat ng pighati. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwing naaalala ang sandaling natanggap niya ang tawag ng panganay na anak na si Konchan. Sinunog nila ang anak ko, ang sigaw ni Konchan sa kabilang linya. At doon, alam ni Bikhari Singh na gumuho na ang buong mundo nila. Isang mundo na binalot ng apoy at abo, kasabay ng pagkawala ng anak na kanilang pinalaki ng may pagmamahal. Ngunit heto ang nakakapangilabot na bahagi. Sa mismong araw ng libing, habang nag-aapoy ang funeral pyre na dapat simbolo ng pamamaalam, may isang tanong na hindi matanggal sa isip ng lahat ng naroon. Bakit ang mismong mga in-laws na pinaghihinalaan ay naroon, at tila ba sila pa ang nangunguna sa seremonya? Nang dumating ang oras ng pag-apoy ng katawan ni Nikki, hindi ang ama, hindi ang mga kapatid, kundi ang biyenan mismo, ang ama ng kanyang asawa ang naglatag ng apoy sa funeral pyre. Isang eksenang puno ng tradisyon, ngunit sa likod ng usok, naroon ang matinding pagkukunwari. Paano nga ba makikitang totoo ang kanilang pagdadalamhati, kung sila rin ang tinitingnan ng lahat bilang mga pangunahing may kasalanan? Habang sumisingaw ang usok at nilalamon ng apoy ang katawan ni Nikki, mas lalong lumitaw ang mga katanungan na tila apoy ding naglalagablab sa isip ng mga tao. Ang mga luhang nakikita ba sa mukha ng kanyang mga in-laws ay luha ng pagkawala, o luha ng takot na mabunyag ang kanilang ginawa? Sa bawat pag-alulong ng kampana at dasal ng mga kapitbahay, sino nga ba ang tunay na nagdadalamhati? At sino ang nagtatago sa likod ng usok, pilit na nililibing ang kanilang kasalanan kasama ng abo ni Nikki? Isang libing na hindi lamang pamamaalam, kundi isang nakakatindig balahibong palabas ng pagkukunwari. At sa puntong yun, malinaw ang sigaw ng komunidad, hindi lang para kay Nikki, kundi laban sa mga nagkubli sa kanilang mga kasalanan. Katarungan ang kailangan, hindi tradisyon. Ang kaso ni Nikki Botti ay hindi lang simpleng kwento ng dowry o away pamilya. Ito ay isang salamin ng kulturang hanggang ngayon ay nakatanim sa ilang lipunan, na ang dangal ng isang pamilya ay mas pinahahalagahan kaysa sa mismong buhay ng isang babae. Matapos ang kanyang trahedya, dumaloy ang usap-usapan. Sa bawat kanto, sa bawat pahayagan, sa bawat panayam, iisang tanong ang umiikot, bakit kailangang umabot sa ganito? Ang mga detalye ay unti-unting lumabas. Sinabi ng mga kaibigan ni Nikki na ilang buwan bago siya pumanaw. Nagsimulang magbago ang kanyang anyo na tila laging pagod, at may mga matang puno ng takot.
May pagkakataon pa raw na nagpadala siya ng lihim na mensahe. Kung may mangyari sa akin, alam niyo na kung sino ang may gawa. Ngunit sa lipunang mahigpit ang tanikala ng tradisyon, madalas nabubulagan ang hustisya. Ang pamilya ng asawa, pinaghihinalaan ngunit tila laging nakakalusot. Kaya't lalo lamang sumiklab ang tanong. Kung inosente sila, bakit ba't sila mismo ang nagmadaling magpasimula ng cremation? Bakit mismong ama ng asawa ang nag-apoy ng katawan ni Nikki bago pa man maisagawa ang masusing investigasyon? At sa puntong yun, ang apoy ng funeral pyre ay naging simbolo, hindi lang ng pamamaalam, kundi ng pagtatago. Tulad ng abo na tinatangay ng hangin, tila pati ang katotohanan ay pilit ding sinusunog at pinipigilan. Ngunit ang mas nakakakilabot, kapansin-pansin ang dalawang magkaibang mukha sa mga sumaksi. Sa isang panig, ang tunay na pamilya ni Nikki, wasak, umiiyak, at halos mawala ng pag-asa. Sa kabilang panig, ang mga in-laws, tila tahimik, malamig, at puno ng mga ngiting mahirap basahin. Kaya't habang umuusad ang investigasyon, hindi lang ito nagiging kaso ng paghingi ng hustisya. Ito'y nagiging mas malalim na usapin. Hanggang kailan ba magiging presyo ng pag-aasawa at kasal ang buhay ng isang babae? Hanggang kailan mananahimik ang lipunan, kahit paulit-ulit na may mga babaeng nasusunog, hindi lang sa apoy, kundi sa maling tradisyon at kasinungalingan?